at balita. Hindi lang po ito chismis, mga kababayan. Balita din po ito na mismo galing kay Harry Roque sa kanyang live na kung saan question niya. Bakit daw, mga kababayan, ito pakinggan ninyo. Bakit daw si Sara Duterte pinag-initan daw ang kanyang confidential fund, na kung saan, di ba, Ma'am Team Ace, mas masarap talaga Jollibee. Pinag-initan daw ang confidential fund na 125 million versus 4.5 billion na confidential fund ni PBBM. Gusto ko lang pong i-clarify, mga kababayan, na yung mga nagsabi, bakit daw pinag-initan yung 125 million na inubos in just 11 days? Gusto ko lang i-correct. Gusto ko lang klaruhin, mga kababayan. Ang sinabing confidential fund ni Sara, hindi lang po 125 million, kundi 600 million po yan lahat. Nilustay niya sa iba't ibang paraan at iba't ibang bagay na hindi niya maipaliwanag. Sa pinakalat po ng mga DDS, kung tutuusin ninyo, maliit lang po talaga kasi 125 million in just 11 days. Pero kung isuma total mo po lahat, ang confidential fund po ni Sara ay 600 million plus po. Yan po ang katotohanan. Huwag po kayong basta-basta maniwala sa mga putang inang bubong DDS supporter, na ang sinabi ay 125 million lang, pinag-initan daw. Pina-impeach dahil sa 125 billion. Ang katotohanan po, mga kababayan, ay 600 million plus po. Bukod pa dun sa 12.3 billion na maanumalyang resibo na hindi tinanggap ng COA. DepEd pa siya nun. Magkaiba yung sa DepEd, magkaiba yung sa opisina ng Vice President. Sa pinakalat ni Roque ngayon, mga kababayan, bakit daw pinag-initan ng mga complainant ang 125 million ni Sara Duterte na confidential fund? Bakit daw hindi pag-initan itong 4.5 billion ni PBBM? Gusto ko lang pong klaruhin, 600 million po ang confidential ni Sara. Magkaiba pa po yung confidential fund niya, sa DepEd pa siya. Iba yung sa DepEd, iba yung sa Office of the Vice President. Hindi lang po 125 million. Malaki po, mga kababayan, malaki po. Bukod sa confidential fund, may ibang pera pa po na nilustay niya na hindi parte ng confidential fund. Ginawaan ng resibong peke. Katulad ng Armed Forces of the Philippines na niresibuhan nila na hindi naman sila ang nagbigay na worth 15 million. Mga kababayan, yun po ang totoo. Pakinggan nyo ang nireklamo ni Harry Roque. Na 4.5 billion ang kanyang confidential funds at intelligence funds sa proposed 2026 budget. Samantalang, in-impeach nila si Inday Sara Duterte para sa 125 million confidential funds. Again, gusto ko pong klaruhin, mga kababayan. Si PBBM daw nag-propose ng budget sa 2026 ng 4.5 billion sa kanyang confidential fund at intelligence fund. Natural lang po yun, presidente yun eh. Kahit sabihin natin na 1 billion, 2 billion yan, nagagamit po kasi siya'y presidente po. Pero kay Sara, mali lang yung pakalat ni Roque. Bakit mo sinabing 125 million lang ang confidential fund niya? Yun lang po yung nilustay niya in just 11 days. Pero yung iba pang nilustay niya, ba't hindi mo sinali? Bakit yung kay PBBM na 4.5 billion, pinopropose pa lang hindi pa nakuha, hindi pa nagamit. Ipopropose pa lang para 2026 budget. Pero ngayon, sabi niya, bakit kay Sara daw 125 million, pina-impeach siya. Take note, Roque, hindi lang po 125 million ang dahilan kaya inimpeach si Sara at may mga complainant. Huwag ka pong magpakalat ng fake news na kapwa mo lang DDS ang naniniwala sa'yo. Ang confidential fund ni Sara, not only 125 million ang question, 600 million yan. Magkaiba pa yung sa DepEd na mga anomalya na sinipa ng COA at hindi nila mapaniwanag ng ayos na umabot ng 12 billion. Hindi
Ito. Bakit ba ho ito dapat maging dahilan para lahat tayo maalarma? Dahil ang confidential at intelligence funds, hindi po yan nadadawit o hindi napapasailalim sa thorough audit. Hindi po kinakailangan i-liquidate yan. Merong certification lamang na susulat yan na yan ay ginamit para sa public purpose. No? So matindi po yan. Yan ay, kumbaga, bank account with no responsibility and accountability. Ang tanong, ang rule po, ang mga intelligence funds at confidential funds ay para sa mga ahensya gobyerno na kumakalap ng impormasyon para sa national security. Ang tanong, bakit merong 4.5 billion ng presidente samantalang may hiwalay naman na confidential at intelligence funds ang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine National Police? Ngayon, Roque, balik ko sa'yo. Bakit daw kailangan ni PBBM kumuha ng 4.5 billion confidential fund? Meron naman daw sariling confidential fund ang pulis at ang kasundaluhan. Itanong ko rin sa iyo, Roque, at bakit nga gumawa ng peke ang office ng Vice President at DepEd at ginawaan ng resibo na 15 million na tinanggap daw di umano ng Armed Forces? Meron naman palang sariling confidential fund ang Armed Forces. Bakit ginawaan ni Sara ng peke noon yon? Yung patungkol sa Youth Summit Leadership or Training or Summit, na ginawaan nila ng resibo itong AFP na nakatanggap daw ng mula sa confidential fund ng DepEd. Ito gusto nyong ipaano? May nagtanong kasi bakit ko daw nalaman. Ito, EFP, Confi ng DepEd. Para magulat ka ngayon. May sarili palang confidential ang AFP at Armed Force ang Philippine National Police. Bakit ginawaan ng 15 million na resibo? Ginamitan noon ng confidential funds ng DepEd sa ilalim ni VP. Pinalabas mo ginamitan noon ng confidential funds ng DepEd sa ilalim ni VP Sara Duterte ang isang Youth Leadership Summit ng AFP. Yan ay matapos linawin ng Philippine Army na wala sila nakuhang pondo mula sa DepEd. Nasa online na balitang yan, Marian Enriquez. Pakinggan ninyo! Kinuwestiyon sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang ilang dokumentong ipinasa ng Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Tungkol ito sa pinaggamitan ng kanilang confidential funds noong 2023. Lumalabas kasi na ang dokumento na isinumite ng DepEd sa Commission on Audit ay certification na hiningi lang sa Philippine Army. Partikular ang higit 15 million pesos na ginastos ng Armed Forces of the Philippines para sa Youth Leadership Summit o YLS. Kumbaga, tila nang hingi lang umano ng resibo sa ibang ahensya ang DepEd para ma-justify ang gastos sa kanilang confidential funds. Yan ang pinalutang ni Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro matapos linawin ng Philippine Army na sariling pondo ng AFP ang ginamit sa naturang aktibidad. For the 8 YLS that were conducted, you used the fund of the Philippine Army. For our participants, we used the Philippine Army. For the students, they used the local government unit funds. Ang Armed Forces of the Philippines gumamit ng sariling pera. Wala daw silang natanggap mula kay Sara. Ngayon ko questionin ni Harry Roque, meron palang confidential fund ang Armed Forces. Meron palang confidential fund ang PNP. Bakit daw kukuha si PBBM ng confidential fund at intelligence fund? Roque, bago kayo pumutak, make sure na hindi babalik sa inyo. Magpapakalat ka pa ng balita, lilinlangin mo pa ang mga DDS, sa kabubuhan mo pa. Hindi lang po 125 million ang confidential fund ni Sara. Almost 600 million plus po yan. Magkaiba pa yung sa DepEd, magkaiba pa yung sa OBP or sa Office of the Vice President. Di ba? Ngayon ko questionin mo. Ito pa. Ayon kay Luistro, malinaw na walang ginamit na pera ang Philippine Army mula sa DepEd. Ang problema pa, hindi raw alam ng mga opisyal ng Philippine Army na gagamitin ng DepEd ang kanilang certification sa ibang bagay. Di ba? Hindi alam ng Armed Forces na binigyan pala sila ng DepEd ng 15 million na hindi nila alam. Ginamit pa ang kanilang resibo. Para may bulsa na 15 million. Nako, Ma'am Timmy Ace, maraming salamat sa another $10 super chat pang Starbucks mo. Ayun, maraming salamat po kay Mama Bobby or Baby ba? Mama Baby.
Dili man daw siya, Tichi, happy Sunday. Ayan, from Michigan. Maraming salamat po, Ma'am Team Ace. At kay Mama Baby. Ayan, maraming salamat po. Yeah, kita ninyo, mga kababayan. Tapos, questionin ni Harry Roque. Ito yung question ni Harry Roque. Pero pag-usapan po natin ang kawalangian ng Marcos Jr. na 4.5 billion ang kanyang confidential funds at intelligence funds sa proposed 2026 budget. Samantalang, in-impeach nila si Inday Sara Duterte para sa 125 million confidential funds. Again, bakit ba ito dapat maging dahilan para lahat tayo maalarma? Dahil ang confidential at intelligence funds, hindi po yan nadadawit o hindi napapasa ilalim sa thorough audit. Hindi po kinakailangan i-liquidate yan. Merong certification lamang na susulat yan na yan ay ginamit para sa public purpose. No? So matindi po yan. Rinig nyo mga kababayan. So dapat daw maalarma ang taong bayan sa pag-propose daw ni PBBM ng 4.5 billion. Ngayon mga kababayan, kung ako kay PBBM, bakit ko nga ba kailangan mag-propose ng 4.5 billion confidential funds at intelligence fund? Bakit? Una, ito po yung rason, mga kababayan. Simpleng rason lang ito pero mabilis intindihin. Ang China, init na init kay Marcos ngayon. Kailangan ba ni Marcos ng seguridad? Kailangan ba ni Marcos ng intelligence? Yes po. Una, ilang beses na trinay na i-hack ng China ang opisina ng presidente. Buti na lang at kanilang naisalba. Kasi ang China init na init kay Marcos ngayon. Not only for Marcos but also Taiwan, Malaysia, Vietnam at other ASEAN country. Kailangan ni Marcos ng confidential fund at intelligence fund. Bakit? Ilang beses pinagtangkaan ng China na i-hack ang office of the president. Buti nga, naresolba nila. Pangalawa, mga kababayan, bakit kailangan ni Marcos kumuha ng confidential fund para sa sarili niya? Ikaw ba naman bantaan ni Sara? Hindi mo alam, sa sobrang kadesperada at frustrated ng mga yan, hindi mo alam kung anong gagawin nila kay Marcos na which is lumabas na nga sa punganga ni Sara na ipapatay niya si Marcos, si Lisa at si Martin. Diba? Ma'am Libby Zamora, salamat po. At kay Ma'am MG ulit, maraming salamat po. Di ba? Karapatan lang po ni Pangulong Bongbong Marcos kumuha ng confidential fund. Babantaan ka? Hindi ka mag-ano ng seguridad mo? Natural gagamit ka ng intelligence. Presidente ka eh. Kung tutuusin, maliit pa yung 4.5 billion na yan kaysa sa confidential fund ni Donald Trump sa Amerika. Mas malaki ang confidential fund ni Donald Trump. Bakit? Buong mundo kalaban niya. Kailangan niya ng safety guard. Kailangan niya sa sasakyan niya, kailangan bulletproof. Kailangan matibay. Kailangan meron siyang maliliparan agad. Meron siyang mga system na isang pindot lang, kailangan secured siya. Kasi ang dami niyang kalaban. Ngayon, mga kababayan, kung si Sara Duterte nga, naglustay ng confidential fund at intelligence fund, si BBM pa ba walang karapatan? Siya ang presidente. Binantaan ka ni Sara. Hindi ka mag-secured sa sarili mo. Hindi ka magamit ng confidential fund at intelligence fund. Tapos ngayon, pinag-initan siya ng China. Hindi siya gagamit ng confidential funds at intelligence fund. Natural lang. Pag si Sara gumamit, okay. Pag si BBM, hindi. Tandaan ninyo, sabi ni Roque, nagpo-propose pa lang. Hindi pa nakuha, hindi pa natanggap. So, ibig sabihin, walang problema doon. Pinupropose pa lang. Kung hindi, sasang-ayunan yan, walang magawa si Marcos. Di ba, Ma'am MG ulit? Maraming salamat po, Ma'am. Sa $20 super sticker, thank you so much. Di ba? Ganun yun. Ikaw ba naman babantaan buhay mo? Hindi ka mag-secured? Hindi ka gagamit ng intelligence fund at confidential fund? Tapos ngayon, kay questionin mo, si Sara nga, wala namang nagbanta sa buhay niya, nalustay niya kung saan-saan niya dinala yung 600 million plus. Anong yun? Continue. Ay, kumbaga, bank account with no responsibility and accountability. Ang tanong, ang rule po, ang mga intelligence funds at confidential funds ay para sa mga ahensya gobyerno na kumakalap ng impormasyon para sa national security. Ang tanong, bakit mayroong 4.5 billion ng presidente samantalang may hiwalay naman
na confidential at intelligence funds ang eto Roque, gusto bigyan kita example. Kung meron na ang Armed Forces Confidential Fund sarili at PNP Confidential Fund sarili, bakit hindi pa po pwedeng kukuha si PBBM ng private bodyguard? Wala ba siyang karapatan? Sa amin nga, sa probinsya, yung congressman at gobernur nga namin, may mga sariling sundalo, nakapalang. Di ba? Tanungin ko kayo mga kababayan. Kung merong confidential fund at intelligence fund ang PNP at armed forces, bakit kukuha pa daw si PBBM ng sarili niya? So ano, si PBBM walang karapatan kumuha ng sariling bodyguard? Si Sara nga, 433 bodyguards niya. Question ba natin? Nireklamo ba natin yan? Pinatanggal ba natin? Mga gusto niyong malaman kung ilan ang bodyguard ni Sara Duterte? 433. Kinuhaan lang ng 75 ng PNP kasi kinulang. So meron pa siyang 300 plus. Diba? Question ba natin yan? Saan galing ang pinapasahod niyan? Malamang sa confidential fund. Tandaan niyo, 433 bodyguards meron si Sara. Diba? Tapos ngayon, question ninyo si PBBM, nagpo-propose pa lang. Ma'am, Heaven knows, maraming salamat po sa yung super chat. Nakakaaliw ka pong panuurin. Ingat ka po palagi. Salamat po, ma'am. No, God bless po always. Diba? Ay, nako! Juan Cotton. Mega love shoutout po sa yung $20. Ayan, super chat. Ayan, salamat po. Maraming salamat sa pang-almusal po. Thank you so much. Diba? Si Sara Duterte, ito na naman. Gusto nyo proof? Ito. Pagkatapos nung pinike ang resibo ng Armed Forces na 15 million sa DepEd. Kabulastugan yon. Sinabi ng DepEd, wala siyang natanggap. Eto, gusto nyo malaman kung ilan ang mga bodyguard ni Sara? Saan galing ang pasahod nun? Confidential fund, di ba? Tapos si PBBM, presidente, hindi na po pwedeng kumuha. Hindi na po pwedeng maggamit ng confidential. Questionin mo. Ikaw ba naman, pagbabantaan ang buhay mo? Diba? Gusto nyo makita? Ito. Dito tayo. Sara Duterte bodyguards. Para malaman ng lahat. Yeah? Kadami-dami mong bodyguards. Si Sara lang ba merong ganon? Ito mga kababayan. Dito tayo sa news. Netizen. Ito. Private security. Ito, Philippine Star. Mga kababayan. Philippine Star. Gusto niya? Ito. Sara still has 320 bodyguards. More than Marcos Jr. Kita ninyo? Gusto kong ibaliktad natin yung camera. Ito. Para mabasa ninyong ayos. Sara still has 320 bodyguards. More than Marcos Jr. Kita ninyo? Saan siya kumukuha ng pangsahod niyan? Sa confidential. Tapos si Marcos, hindi na po pwede. Ang tanong ko nga, saan kaya niya pinaupo yun? 433 naging 320 na lang. Ito, basahin natin. Even with the recall of 75 members of her security detail, Vice President Sara Duterte has 320 security personnel, which is even larger than President Marcos' contingent security, or Justice Secretary Crispin Remulla said. Remulla made the revelation, has defended recall 75 police personnel from Duterte security detail, saying it is no big deal. Bakit kinuhaan siya ng 75 ka-bodyguard mula sa 433, naging 320 na lang? Kasi yung 75 ay kinuha ni General Marbil, kinulang po ang kapulisan. So kinuhaan siya ng 75 mula sa 433, 320 na lang. She still has 300 bodyguards. That's bigger than the president's contingent. Remulla said in media forum yesterday. However, declined to provide specific numbers of president security details. Kasi hindi sinabi ni Remulla kung ilan ang presidente ni ilan ang security ni PBBM. So mas marami pa daw ang kay Sara kaysa kay PBBM. Isipin nyo yan, mga kababayan. Kung si Lenny nga, 75 lang ang bodyguard nung siya ay vice president. Wala pang confidential fund. Si Sara, 400 plus. Kinuhaan ng 75. 320 na lang. Saan niya pinaupo yung mga yan? Kapag siya mag-duty, saan niya yan papasukin? Diba?
Grabe! PNP Chief Romuel Francisco Marbel assured Duterte that the country's police force continues to provide top-tier security service for her, noting that she retains the most extensive security detail compared to her predecessors. In 2022 Commission on Audit Report, the Office of the Vice President indicated Vice President Duterte Protection Group 433 members. Di ba? Kung si Sara nga may 433, kinuhaan ng 75. Diba? So 320 na lang. Ngayon si Marcos, hindi po pwedeng kumuha, Roque. Hindi po pwedeng mag-propose ng budget para sa kanyang confidential funds at intelligence fund. Diba? Ngayon ninyo malalaman yan, mga kababayan. Pag nag-research kayo, malalaman nyo yan. I-compare natin kay Leni Robredo kung ilan ang bodyguard ni Leni nung siya ay Vice President. 75 lang po ang bodyguard ni Leni. Wala pa siyang confidential fund. Samantalang kay Sara, may confi na, may bodyguard pa. Di ba? Grabe. Di ba? Grabe. Tapos questionin mo, Roque. Huwag mong subukan, Roque. Questionin yung mga ganyan kasi mabubutata ka. Masusunog ka. Kasi hindi porket abogado ka, pero pulpul ka naman ng abogado kang animal ka. Yeah? Kung talagang matalino ka, magaling ka, umuwi ka ng Pilipinas, huwag ka magtago dyan sa Netherlands. Huwag mong takbuhan yung kaso mo at pagiging pugante mo. Hindi yung puro ka lang puna. Philippines, ang Philippine National Police, ang NICA, lahat po ng ating intelligence gathering agencies ay meron silang confidential at intelligence funds. Bakit kinakailangan pa ng presidente ng piggyback na 4.5 billion? And yet, pinagdiskitahan si yung 125 million ni Inday Sara. Roque, kung basahin mo po ang impeachment complaint at ang 7 articles of impeachment ni Sara, hindi lang po 125 million ang pinagdiskitahan doon. Huwag mong linlangin ang taong bayan, Roque. Kahit ako ang magiging kaharap mo, di ka mananalo sa akin. Huwag ka puro fake news, Roque. Nahamon kita. Maglabasan tayo ebidensya kung gaano katotoo yan. Na 125 million lang ang pinagdiskitahan ng mga complainant sa impeachment complaint. 7 articles of impeachment yan, Roque. Basahin mo mula Article 1 hanggang Article 7, not only 125. Ang hinanap po doon kabuuhan, 625 million confidential fund. Hindi po 125 lang ang pinagdiskitahan ng mga complainant. Sa 7 articles of impeachment. Ang problema lang kasi hindi nyo itinuloy eh. Yeah? Kung itinuloy nyo yan, malalaman ng taong bayan yan. Hindi lang din tayo sana dito yung magbubulgar niyan. Yeah? Kung itinuloy yan, kung hindi hinarang ng mga senador yan, mabubulat-lat lahat yan. Not only 125 million. Yeah? Billion po yan. Paano? Hinarang ng mga senador eh. Di ba? Kung inumpisahan lang i-trial yan, kung inumpisahan lang binulat-lat yan bawat isa, dyan sa 7 articles of impeachment, Article 4 pa lang eh, sabit na sila eh. Hindi acquittal, hindi conviction ang habol nila dyan, kundi ang hindi mailabas ang baho nila. According kay, sinong nagsabi? Yung tumakbong senador. Si yung naghamon kay Digong, yung pangalan nun, nasa isip ko, hindi ko lang maalala. Sino yung tumakbo? Sino yung senador na yon na matapang? Na ang sabi niya, hindi po acquittal. Hindi po conviction ang habol ng mga Duterte dyan. Hindi si Carbonell. Sino pa yung isa? Hindi din si Trillanes. May isa pa. Nakasama ni Heidi Mendoza. Na attorney din, na tumakbong senador na may bigote. Si Espiritu, si Luke Espiritu. Hindi acquittal ang habol ng mga Duterte dyan sa confidential fund. Kundi, yung hindi mabulilyaso, yung kanilang baho at koneksyon nila sa mga sindikato. Sabi ni Luke Espiritu. Sabi ko sa iyo, Roque, huwag mong ilinlangin yung tao. Maraming DDS na nagigising. Sa mga DDS na namura ko, pasensya na kayo. Sa mga DDS na nagising, pasensya na.
Yun po ang katotohanan. Kung inumpisahan lang ng Senadong bulaklatin, buong katin, yung laman ng 7 articles of impeachment na yan, malalaman sana ng taong bayan yan. Magbago lahat ng pananaw ng mga putang inang bobong DDS. Kapag nalalaman nila, hindi ko na dito basahin eh. 7 articles of impeachment yan. Basahin ko pa, 1 to 7. Sa number 4 article pa nga lang, patay na sila doon. Ano nga ba yung sa number 4 article? Yun yung hindi nila pagpasa ng salin at asset. Ano ibig sabihin nun? Hindi nila binulgar yung yaman nila. Kung magkanong laman ng pera nila sa bangko at gaano kadami. Wala silang ipinipresent na salin at asset mula kay Digong, kay Sara. Mula nung naging presidente si Digong. Pag yun, binulaklat yun, malaking pera yun. Saan galing? Pangalawa, yung paglustay niya, saan niya dinala? Bubulaklatin yun. Hindi tinuloy eh. Kasi ayaw ng mga senador, kasi sila din. May ganun din. Wala akong pinangalanan may ganun din sila na problema. Meron pa nga mga senador dyan sangkot kay Janet Napoles eh. Sa confidential fund ni Janet Napoles. Yung 15 billion, yung 10 billion na PDAP, pork barrel ni Janet Napoles. May mga senador niyan ngayon na dating kongresista noon. Sangkot dyan sa pork barrel ni Napoles. Nagbubulag-bulagan, nagbibingi-bingihan lang. Diba? Huwag mong linlangin, Roque, yung taong bayan. Bira kayo ng bira. Diba si Praise the Lord at saka si Ama? Maawa ka po sa amin, Ama. Si West Philippine Sea, si Boy Tuke, si Boy Dila. Si Boy Dila at si Boy Tuke, sangkot dyan sa sa PDAP ni Janet Napoles. Pero lihim-lihim lang. Didma-didma lang. Kaya sila todo tangge. Ito pa si Keso. Tad-tad din sa katiwalian. Kaya tahimik. Diba? So ito pa, mga kababayan. Ito na. Sunod, mga kababayan, matatawa kayo dito. Ano nga ba itong sunod? Si Maharlika. Tignan nyo. Kung naalala ninyo, mga kababayan, si Maharlika noon, supporter talaga ni PBBM yan. Umuwi pa nga galing Amerika yan. Umuwi ng Pilipinas. Kasi mag-inaugurate na. Manunumpa na si Marcos bilang presidente ng Pilipinas. Umuwi yan. Kasama pa si Glenn Chong. Kasama pa si First Lady. Kilala ni First Lady Lisa Marcos yan. Bakit, mga kababayan? Galit na galit. Ano bang kadahilanan kung bakit bumaliktad si Maharlika? Kasi hindi siya nabigyan ng posisyon. Sa mga hiningi niyang posisyon kay Marcos noon. Kasi todo suporta kay Marcos yan. Umuwi pa ng Pilipinas, galing Amerika yan. Ngayon, mga kababayan, ito po yung patunay na mismong si Maharlika, inamin niya po ang kadahilanan kung bakit siya bumaliktad kay Duterte at binaboy niya si Marcos ngayon. Dahil